Kakapasok lang, finish na, nataranta, walang nagawa si Hontiveros, bumaligtad ang Senado, Robin Kibuloy. Ayan. Siyempre, itong balitang ito, itong videong ito na ating papanoorin at bibigyan ng reaksyon ay nagbula kay Pinas News Insider. At siyempre, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayong mga katunay kung gusto nyo makasagap ng mga balitang inilalabas nila. At siyempre, dito sa Tunay na Kritiko, kung gusto nyo makadinig ng balita na merong kasamang reaksyon at komento natin. So, ito ang inyong lingkod na si BT. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Posible di umanong hindi matuloy dahil Senator Robin Padilla matapang na tumutol sa pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya Senator Risa Hontiveros muli na namang nabigo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros sa isyong kinakaharap ng religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Dalawang testigo ang lumitaw na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para magpatunay di umano sa kuta ng pagrimit ng pera sa Kingdom of Jesus Christ at di umano'y peking pagpapakasal ng mga pinapadalang miyembro sa Canada. At Pastor Apollo Kibuloy muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado at nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na humihiling na bawiin na ang inilabas na sabpina laban sa religious leader. Ayon pa sa abogado nito, ang paglalabas ng sabpina laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay paglabag umano sa constitutional rights nito laban sa self-incrimination at presumption of innocence nito until proven guilty. Ngunit Senator Risa Hontiveros hindi kumbinsido at formal nitong hiniling kay Senate President Mig Zubiri. Tsaka teka, hindi pa naman talaga napapatunayan talaga yung mga pinaparatang kay Pastor Kibuloy, no? Bago sila magkikikilos ng ganyan. Kasi unang-una, yung mga tumitestigo kasi, medyo naglalaro ang isip natin dyan eh. Pwedeng hindi sila kapanipaniwala o kapanipaniwala. Parang gano'n. Kasi kung sa kapanipaniwala, wala ko talagang nakikita na tumitestigo ng nagbabasa. Diba? Ano yun? Parang kailangan wala akong makalimutang detalye. Kasi kung ikaw may binabasa ka, ibig sabihin pwedeng may dinagdag ka. 'Di ba? Na hindi mo pwedeng makalimutan. 'Di ba? Kasi kung ikaw is nakasaksi ka ng di ka nais-nais sa yung mga mata, no? Kriminalidad o ano man nasaksihan mo na hindi magandang mga pangyayari sa paligid mo, hindi mo makakalimutan yon basta-basta. Pwera na lang maglilista ka kung merong idinagdag. Hindi ko naman sinasabi na may dinagdag kayo, pero baka mamaya is hindi natin alam kung ano ang nasa mahiwagang diary na yun. Kasi sa akin parang diary eh. Parang, uy, nakikita ko silang ganito. Nagbibigayan, nagbibigayan ng ganito. Kailangan isulat ko, Monday, gantong oras, ganyan date. Nagpunta si BP Sara at si FPRRD sa mountain. Nagbigayan sila ng armas. Tuesday. Nagdidilig ako ng halaman, binatukan ako ni Pastor. Wednesday, di kami pinakain. Parang ganun ba yon? Ganon. Diba? Alam naman natin ng mga testigo talaga kapag nagsalita yan, is kahit walang binabasa yan, alam nila sa sarili nila yan. Pwera na lang kung, kasi maiisip talaga ng iba, ano to, parang dinidiktahan ba to? O may inilagay o idinagdag sa kanila na hindi nila pwedeng makalimutan. Ganun yung iisipin ng mga tao. Kaya parang medyo sablay ng konti yung yung witness.
pag-utos ang pagpaparesto kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon pa sa senadora, wala nang kapangyarihan ng Senado na maglungsad ng mga investigasyon. Hindi uubra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so he may brought to testify. End quote. Pero kalaunan sa pagdinig ay tila harap-harapang tinutulan ni Senator Ruben Padilla ang agad-agad na pag-utos na ipaaresto si Pastor Apollo Kibuloy, na kinilala naman ni Senator Risa Hontiveros ang mosyon ni Senator Ruben Padilla dahil ayon sa Senate rule, mayroong 7 araw ang mayorya na miyembro ng committee para baliktarin ang contempt order. Kaya on hold na naman ang nasabing subpoena kay Pastor Apollo Kibuloy dahil hinarang ito ni Senator Ruben Padilla at Senator Risa Hontiveros bigong mapaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami. Hindi nila mapapasuko yan si Honti. Ang parang motto niya, try and try until you succeed. Sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag kayong maniwala, magbumukhang katawa-tawa ang Senado yan. Gusto lang niyang magpasikat, trabaho ng korte. At kung totoo mang concern ka sa kanila, bigyan mo sila ng abogado. Bakit ba hindi nyo dalahin sa korte? Gusto ng Senate na sila. Gusto ko tong comment na to. Kung talagang concern ka sa mga biktima na nagrereklamo laban kay Pastor Kibuloy, dapat tinutulungan mo na lang sila bigyan ng magaling na abogado at dalhin niyan sa korte, hindi sa Senado. Uulitin ko, ang dami niyong pwedeng pag-usapan dyan. Ang dami nating problema. Paulit-ulit na lang. No? Sana hindi mo pinapakita sa mga tao na ayan lang ba ang magiging trabaho diyan? Wala na bang ibang trabaho paulit-ulit sa araw-araw? Ganyan na lang ang nakikita namin. Kailan nyo ba kami pag-uusapan? Kailan nyo ba pag-uusapan ang problema ng bansa natin? 'Di ba? Kasi kayo ang inaasahan. 'Di ba? Kung puro Pastor Kibuloy dito, Pastor Kibuloy doon, Kibuloy doon, Kibuloy diyan, Kibuloy dito. Mabubusog ba kami diyan? Hindi. Ano yun? Kakainin namin si Pastor kapag nag-guilty. Oh, 'di ba? Ginawa nyo naman kaming cannibal. Oh. Dapat yan is bigyan nyo na lang ng abogado yung mga tao na talagang nagrereklamo kay Pastor Kibuloy at sa korte na sila magtuos at sa korte na patunayan kung talagang may sala si Pastor Kibuloy o wala. 'Di ba? Hindi na dapat diyan sa Senado. Hindi dapat pinag-uusapan na yan diyan. Kumbaga dapat period na yan eh. Tapos na yan. Kaya nga tayo may korte sa bansa natin. Parang minaliit naman natin ang korte dito sa bansa natin na ibig sabihin yung mga ganyang klaseng kaso hindi kayang resolbahin din ng korte sa atin. 'Di ba? Kailangan nyo na nga ng ICC dito eh. Tapos ngayon naman kay Pastor Kibuloy kailangan sa Senado pa pag-usapan. Ang daming mga sangay na iniimbestigahan si Kibuloy sa Kongreso, sa Senado, sa korte. Grabe naman, sa Diyos. Diba? Ang dami. Napaka-high profile niya naman na tao masyado. At saka, ano ba ang dinala ni Pastor Kibuloy? Wala naman dito sa bansa natin. Kung meron siyang kasalanan, kung meron siyang nagawa, is doon lang sa mga tao na wala namang koneksyon sa bansa natin. Diba? Kumbaga mga personal nila yan na hindi nyo na dapat pinoproblema. Problema na ng korte yan, tsaka ng mga abogado nila ng DOJ. Diba? Ang mag-imbestiga, isara na lang ang mga korte. Lumalabas kasi na wala ng tiwala sa justice system. Ano bang aid of legislation? Meron namang batas para sa protection women and children. Anyone accused is considered innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt in any court of law. I think dapat nito ay sa korte, hindi sa Senado. Pwedeng sa Senado yung korupsyon at mga kasong may kinalaman ng mga public officials. Pero pag ganitong personal na sumbong, dapat sa korte. Inaaksayan nyo lang ang session ng Senado na mas marami pang mas importanteng dapat tutukan tulad ng mga ahensyang ubod sa kapal ng mukha na manghingi ng pera sa taong gustong makuha ang para sa kanila. Kahit kompleto ang dokumento, manghihingi pa ng milyon para lang bigyan ng pansin. Yun dapat ang tinututukan nyo. Example, DNR at DPWH sa mga kasong panlupa at yung corruption sa road of right way at land grabbing na hindi pa naresolba na halos kasabwat mga public officials. Maraming abusa
abisadong opisyal ng mga ahensya na yan. Imbestigahan nyo. Gawa kayo ng programa para lalapit ang mga biktima niyan. Hindi yung Tama. kakibuloy kayo nakatutok na Tama. dapat naman korte ang tumututok niyan. Yes. And quote, Si Risa Hontiveros po ay sinight for contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Sir Si Badong Aratoles. Senator Robin Hood naman ay kagyat pong tumutol dito po sa pagsasite ng contempt. Mga medyo masamang bad news po. Yung pinagmamalaki po na gumagandang ekonomiya ay mukhang iba po yung nagiging resulta ngayon. Lumabas na po yung nung 2 days ago, lumabas po na bumaba po yung pasok. Negative, no? Kahit na anong gawin ng ating Pangulo, negative pa rin yung foreign investors, foreign investment. Pasok-pasok lang po. Isa na naman bad news, yung inflation rate po natin ay tumaas. Ibig sabihin, patuloy, hindi nalulutas yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan po ang ating pag-uusapan. Yan ang dapat At iba pa, no, yung mga atake. Hindi tinatantanan ng atake ang mga Duterte. At syempre, ang dami po nag-react, no? Libo po yung nag-react. Ngayon lang po ako may reaksyon na libo. Dito po sa Twitter, for the first time po may nag-react sa akin na libo dito po sa panawagan natin na isiro diretso natin. Isiro po natin tong mga tambalos-los senatoriables, yung mga line up po ni Tambi Jr. na si Sandro Marcos. Medyo nananawagan pa lang po tayo, no? Maski si Erwin, kahit po number 1, number 2, mas makapangyarihan pa rin po yung mamamayang Pilipino, hindi po yung survey, no? Isiro po natin yan. Nakaya na natin yan ng 2019. Nananawagan si Pangulong Duterte na isiro yung mga line up ng Dilawan. Ngayon naman po, manawagan din tayo, isiro natin itong line up ng mga tambaluslos. Ay hindi na zero. May nakapasok, 'di ba, si Honts. Ang lakas talaga ng niya, powers. Marcos Romualdez Araneta, senatoriables. Ayan. Kahit wag po kayong magpadala sa popular. Mas delikado nga yung maraming tulpo sa Senado. Kung yung isang tulpo pa lang po, hirap na tayo. Ay ako, hindi ako nagpapadala sa mga popular. Yung pag nakita ko, ay si Kato, si ganyan. Hindi ako nagpapadala. Kayo mga katunay, huwag kayo masyadong magpapadala sa mga popular kapag nagkaroon na ng botohan, lalo-lalo na sa 2025. Ngayon pa lang, pag-aralan nyo na. Sigurado nakikita natin sila lahat ngayon. Pag-aralan nyo na kung sino ba ang karapat-dapat. Malalaman natin yan kung saan. Siyempre dyan, sa mga bali-balita na yan, kung sino talaga ang mga politiko o kakandidato na talagang may naitutulong sa bayan, yun talagang kumikilos. Diba? Mali mo, 12 yung iboboto mo, diba? Kung 5 lang yung kumikilos talaga dun, nakarapat dapat, di 5 na lang ilagay. Parang ganun yun Diba? Kasi mahirap kapag popular yung mga kilala. Minsan, yung mga dati, nanalo na paulit-ulit, wala naman talagang ginagawa, ganun-ganun, nananalo pa rin. Minsan nakakapagtaka yung ganun. Tapos, ikaw na naman, ganyan, wala naman nagagawa. Bakit binoboto pa rin? Diba? Yung alam natin sa puso natin, etong taong to, may natutulungan to. Etong taong to talaga parang mahalaga sa kanya yung bayan, mahalaga sa kanya yung mga mamamayan. Eto, napupuso. Yun. Yung pag-aralan natin, buksan natin ang ating mga mata, ang ating pandinig. Kumbaga, makikita natin sa tao yan Usapan po natin, no? Ito po, si Risa Hontiveros po, ito muna, no? Bago yung kay Risa Hontiveros. Sana ma-pick up ng iba, no? Kasi kinakailangan wag po kayo magpadala dyan sa mga popular to, mga tulpo, boto natin si Erwin. Kita niyong alalay po, no? Alalay na alalay yan ni Martin. Anong gagawin yan kung di pa kay Martin? Lagi sila magkasama. Martin lahat. Taga-paliwanag ni Martin, paggalit yung tao kay Martin, siya yung maharap. May spokesperson na siya kaagad. Alam niyo na yung papel niya ni Erwin Tulfo, kahit ba number 1 o number 2 yan sa ano, no? No to Tulfo na tayo. Madala na tayo. Gusto niyo pag gawin 3 Tulfo ang senador? Di 3 Tulfo pa yung nagmagaling diyan. Okay, punta po tayo rito sa mga nahuhukay nila. Hinuhukay.
Nakakalimutan po ng mga bumabatikos kay Pangulong Duterte na hindi na po Duterte ang nakaupo ngayon, no? Si Pangulong Duterte po nanungkulan, papaalala lang natin to sa mga bukol, yung mga hindi lang yata sa boxing may poknat yung mga ulo, mga poke natin yung mga utak nito mga to. Nanungkulan po si Pangulong Duterte 2016 to 2022. Pagkatapos po ng 2022, lahat na po yan, kung isisisi nyo sa presidente, yung kasalukuyang presidente na. Hindi na po yung nagdaan. Katulad nung ginawa ni Tatay Digong, wala naman po siyang nagtrabaho lang. Yan po ang patunay, kung sisi lang kayo ng sisi sa nakaraan, patunay lang yan na wala talagang kakayahan tong kasalukuyan na lutasin. Kasi sisi na lang di ba? Okay. Katulad po nito, nahukay na naman nila. Araw-araw may hinuhukay silang atake kay Duterte. Hindi yung ginawa ngayon, 2024. Kung hindi yung mga ginawa nung siya ay presidente pa. Hindi ko raw alam ang aking sinasabi. Huwag ka makinig. Hindi ko pala alam sinasabi ko. Meron bang mga nakinig sa baliw? Minsan nakakabuisit yung ganyan, no? Nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo, tapos kukontrahin ka lang. Doon ka lang makinig. Parang gano'n yun, eh. Alam ko naman kung bakit kayo nakikinig dyan, no? Nakikinig kayo interesado rin kasi tama sila. yung sinasabi ko. Interesado. Nasasaktan lang yung kalooban nyo, hindi nyo lang matanggap. Di ba? Bakit nyo isisisi yung mga problema ngayon? Problema ng traffic, problema ng mga matas, pati po bigas, nagawan po nila ng sitwasyon. Nagsimula daw po yung pagtaas ng bigas sa panahon ni Duterte. May pinakikita pang 80 80 daw bigas nung panahon ni Duterte. Ay, teka lang, no? Doon ako natawa. So, ito, lahat isinisisi nung nakarang administrasyon ni FPRRD. Hindi nyo dapat isisi yan kay Duterte nung nakaraan. Kasi kung talagang may problema talaga ngayon na naiwan kung sakali si FPRRD, is pwede namang ituloy ng administrasyon ngayon. Ituloy, baguhin, o mas ayusin na. 'Di ba? Kasi walang mangyayari sa sumbatan eh. Walang mangyayari sa, yung panahon ni FPRRD, ganito, kaya ngayon naiwan kay PBBM, ganito. Hindi dapat nagsisisihan. Tapos na yung nakaraan. Dapat ngayon, yung kasalukuyan is dapat kinikilusan yan. Kung alam mong may mali nung nakaraan, di gawin mong tama ngayon, itama mo. Diba? Kaya nga merong nagbabago. Dating walang nagiging mabait. Inaayos niya yung sarili niya. So, eto naman, sa bigas, parang hindi naman nakakapaniwala na nung panahon ni FPRRD ay mas mahal. O dahil kay FPRRD ay nagmahal ang bigas ngayon. Sa akin lang kasi, nung panahon ni FPRRD, ang 100 piso mo ay makakabili ka na ng 3 kilong bigas. At napakamura lang ng mga bigas noon. 'Di ba? Hindi umaabot ng 2,000. Isang sako, 25 kilos ngayon. Partida, hindi pa ganun kagandang bigas yun. Pero dati kami bumibili 30 pesos, 35. Maganda-gandang klase na yun. Ngayon, bibili ka ng magandang klaseng bigas, magkano? 70, 80. Diba? Ang mahal. So, paano nyo ibibintang kay Duterte na nagmamahal ngayon samantalang tapos na yung termino niya? Hindi na siya yung may hawak. So, bakit? Isipin, yes, Duterte ang daming utang pasok na natin yan. Bakit ba nagkautang si Duterte? Para saan? Para sa atin dahil nagka-pandemic. Alam nga namang wala nang pera yung gobyerno nung panahon ng pandemic. Tapos, alam na meron pang pandemic. Saan tayo kukuha para maisalba tayo? Si Duterte maglalabas ng pera. Di naghirap naman si Tatay Digong niyan. Sa dami ng tao dito sa Pilipinas na dapat niyang tulungan. Siyempre, uutang. Saan naman napunta ang utang? Sa atin naman lahat, tayo naman ang nakinabang. Kaya yung mga bumabanat kasi, isipin nyo, ba't kami kaya buhay? Diba hanggang ngayon, nakaraos kami sa pandemic. Dahil kanino? Diba? Kay Tatay Digong din. Wala akong matandaan. Kung may nangyari man, baka saglitan lang. Nalutas. Yun yung pagkakaiba ni Duterte. Diba? Nalutas niya kung ano man yung problemang hinarap niya. Oo, mas malalaki yung problema kasi yun. Uso ganito sa kanila, ipepress nila. Ay, 80 pala bigas nung panahon ni Duterte. Ha? Talaga?
Kaya nga kami umaangal ngayon sa bigas ngayon dahil namamahala na kami sa 60, Ay, mura bigas 70. nun. Tapos sasabihin niyo 80 nung panahon ni Duterte. Oo. Baka may 45 panahon nga na lang, ang 80, ganda na nun napababa. Ang importante, no, bilang pinuno, hindi yung walang problema ang kinaharap. Mm. Ang importante bilang pinuno, kasi hindi kayo naging leader. Ako leader ako eh. Lahat ng leader may kinakaharap na problema. Yes. Hindi po importante yung wala kang problema. Yes. Ang importante, paano mo tinugunan yung problema mo. Paano lutasin? Kung ang Harapin. pagtugunin nyo sa problema ay isisi sa nagdaan, wala kayong kwentang Pangulo. Kaya po yung mga paninisin nyo kay Duterte, hindi po si Duterte ang nasisira. Matagal nang mataas ang rating ni Duterte. No? Ano ba sisirain nyo kay Duterte? Tapos na nga ang panunungkulan niya. Record na yan. Ano yung record? Pinakamataas si Duterte na rating nung nagtapos ng panunungkulan. Record. Siraan nyo man ngayon, hindi nyo na mababago yung record. Oh, kahit nga ngayon, sinisiraan nyo, number 1 pa rin. Pag tumakbong senador, number 1. 1 pa rin. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre nato ngayon din natin si Sir Badong Aratoles. Ayan nga, no, kahit anong klaseng paninira talaga ngayon ang natatanggap ng mga Duterte is hindi pa rin sa kanila nawawala ang suporta ng tao. No, nananatili pa rin silang number 1. Partida na yan sa mga surveys pa lang yan. Hindi pa talaga 100% na nilalabas ang tunay na resulta niyan sa eleksyon. So wag na natin pag-usapan dahil ang mga Duterte hindi pinag-uusapan yan, lalo na si VP Sara, dahil ang importante sa kanya ay pagtatrabaho. Ganun din naman ang presidente natin. Sana wag na silang pagsabong-sabungin. Ang presidente, ang Duterte, isa lang naman talaga ang talagang dapat sisihin dito. No, nakakainis talaga, no, yung may dala niyang gawak na yan. Hay, kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong masasabi. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.